Good evening, everyone. Maayong gabi natong tanan. So just before we siguro call on our perform, I thought I was performing. Akala ko yung kakanta at sasayaw eh. Hindi, maraming salamat sa pag-anyaya ninyo sa akin dito. And nakita ko kanina na lahat nag-enjoy doon sa pagpintura, doon sa puting wall na yon, yung mga bata, at saka yung doon sa maasi, sa build, no? But I guess it's important that as we go through the day's activities in the next couple of days, we begin to also reflect, why we are doing this. Especially for the people that are volunteering. Meron naman sa atin dito, pasensya na po, kay balo man ko magbinisaya, but namangoy kamera. So, ang kanang mga Tagalog, napoy mga Ilonggo, napoy ubang maminaw na to. So, if okay ninyo na mag-tinagalog ko, pwede bang pakpakan ko ninyo para mawagtang akong pagka-hadlok mag-tinagalog? Bitaw, it's important na pag-usapan natin, pag-nilay-nilayan natin yung ginagawa natin dito. Kasi karamihan, siguro sa mga nanonood sa atin dito o doon sa mga dumadaan ng mga sasakyan, siguro sinasabi ng mga tao, parang mga siraulo tong mga tao na nasa plaza ngayon. Sasayaw-sayaw, tatalon-talon, sisigaw ng isang bayan, isang bayanihan. No? Bayani Challenge 2013. 2 beses natin sinasabi yung bayani. No? Tingnan mo nga yung kasama mo sa kaliwa mo, mukha bang bayani? Mukha bang bayani? Sa kanan mo, mukha bang bayani yon? Kasi lahat na bayani, pogi at saka gwapa eh. So, mukha bang bayani yung katabi mo? Kung mukhang bayani, palakpakan ninyo yung katabi ninyo. Sabihin nyo, mukha kang bayani, kapatid. Ayan naman. Kasi yung pagkabayani, yung tawag ng pagkabayani sa panahon natin, ay hindi nakasimangot, hindi kailangan nagluluksa. Kailangan yung pagkabayani yung it's more fun. Hindi ho ba mga kasama? Siguro, kailangan din maintindihan natin na habang naandito tayo sa Maasin, nag-umpisa kayo ng 154 teams, that would mean times 15. So, you're almost 1,000, mga 1,600, 1,700 volunteers. But that's not just it, no? There are 32 other provinces that are doing the Bayani Challenge as well. So I just learned that Isabela mobilized close to 13,000 volunteers. Santa Rosa, they had about 1,400. Ang Cavite naman, they also had almost 1,500. So there are 33 provinces trying to disrupt the town, trying to awaken something that is very important for every Filipino. Ano ba yung napaka-importante na bagay na ginagawa ng Bayani Challenge? Na maging relevant tayong lahat sa buhay ng bayan natin. Hindi lamang sa mga politicians na tatakbo this May, ang pinaka-importante na tumatakbo yung taong bayan. Hindi ba mga kasama? Dahil bayan din natin to, hindi lamang ng mga politiko, kundi tayo, bayan natin ito. Kaya tayo dapat tumataya sa bansa natin. Hindi lamang natin ipaubaya sa gobyerno yung lahat na solusyon, ibigay lahat na problema. Lahat tayo ay dapat may pakialam. Lahat tayo ay dapat tataya dito sa bansa natin. And pinag-uusapan natin ngayon yung tataya. Ano ba yung taya ninyo sa bayan? In short, ang tanong sa atin ay, ano ba yung aray? Aaray ka ba para sa bayan? Sino na bang na-in-love sa inyo dito? Yung mga single men, mga single na mga lalaki dito. May single pa ba sa Maasin? Ilagay nyo nga sa camera para makita, baka makahanap ng mga girlfriend yan. Yung mga babae dito, lahat ba na in love na hindi pa? Ay, ang corny naman ng mga taga-Maasin. Hindi na in love.
Pag na-in-love ka, no? Pag na-in-love ka, halos gagawin mo lahat. Hahamakin ang lahat para makuha lamang yung matamis mo na oo. Kaya siguro nung niligawan ni Jerome si Gina, no? Alam mo dati si Jerome, kilala niyo ba si Jerome Paler, si doktor? Dati kasing payat ko yan eh. Kasi sabi ni Gina, Rom, di kita ka tubagon o di ka moabot og 180 pounds. Sus taon si Jerome, nagpagamay ganyan. Nung nasagot na saglangan ni Gina, awa ni balik na po 300. Nakuha na yung matamis na oo eh. Pero ang ibig ko sabihin, tulad nung nililigawan ko rin yung asawa ko, siyempre, sa kapiranggot ng pera ko, no, talagang iniipon mo yan para magka-date kayo, di ba? Iniipon mo, hindi ka kumakain, hindi mo ginagastos ang sarili mo, kasi para mabigyan mo ng magandang regalo, madala mo sa masarap na restaurant. That is because you love. Pag minahal mo yung isang tao, halos ibibigay mo buong buhay mo dun sa tao na yon. Meron akong 3 anak and I know that when the time comes, I will be more than willing to give my life for these kids. Yun yung kailangan natin mapag-isipan sa gabing ito. Pag sinabi nating tataya ka ba sa bayan mo? Tataya ka ba sa ginagawa natin dito sa bayan? Ang tanong ho dyan, kaya mo bang magmahal? Mahalin yung bansa natin. Kaya ba nating mahalin yung kapwa natin? To the point of sacrificing, to the point of heroism. Sacrifice, if you look into the dictionary, ang ibig sabihin ho ng sacrifice, hindi lamang ibig sabihin na you deprive yourself of something. Sacrifice o yung taya, sacrifice is giving something for a higher call, for a higher purpose. Itong Bayani Challenge, pag sinabi nating tataya tayo, no? Ang sinasabi natin, bawat isang Pilipino, bawat isang, ano tawag ng taga-maasin, Jeron? Maasinhon. Bawat maasinhon, willing ba kayo tumaya para sa maasin, para maging gumanda lalo yung maasin? Ha? Willing ba kayong tumaya? Yes, kayo niyan, ha? Sigurado kayo, ha? Pag nagsingilan mamaya, ikaw anong taya mo? No? Ang taya po, hindi lamang pagbigay, kundi may aray. Umaaray pag tumataya. Yun po ibig sabihin ng kabayanihan. Sigaw tayo ng sigaw, isang bayan, isang bayanihan. So matanong ko kayo, lalo na yung mga medyo may edad, think of one hero tonight. Sino bang hero sa buhay nyo? History. Sino ba yung mga heroes na nakilala ninyo? Yung mga bata, yung mga matatanda. Sa lahat, halimbawa si Rizal, pag hero natin si Rizal, yung point of death ni Rizal is just the acknowledgement of his life being a hero. Heroism, alam mo napakahirap yung kabayanihan. Heroism demands of something from each one that we need to live day by day habang buhay tayo. Nanhunho yung kabayanihan habang buhay. Dahil habang buhay ka, sinasabi, I will sacrifice, I will give for this country every day that I am alive. Kung binaril ka na, yun na yung, maalala ka na lang naman yun eh. In fact, to many heroes, death would have been an easier path than a daily demand of laying down your life every single day. And even today, narinig natin sa simbahan, nakita ko nandito na kayo, nagtatambay kanina, kumakain ng popcorn. Sinasabi po ni Father kanina yung modelo ng pagkahero si Kristo. Hindi ba? No, talagang binigay niya, binuhos niya yung buhay niya, binigay niya dahil mahal niya tayo. Ganon din. Sabi ko nga, pag gusto natin maging bayani, ang tanong ay, kaya ba nating mahalin yung bayan natin? Lalo na yung mga kababayan natin,
hindi lamang kababayan, kundi yung mga kababayan na mahirap. Kaya ba natin silang mahalin? And kung kaya natin silang mahalin, ibig sabihin, kayang-kaya ninyong tumaya, magpadugo, magsakripisyo. In fact, sabi nga ni Kristo, are you laying down your life for one's friend? To lay down your life for one's friend is not just to give up life. It is precisely living that life every single day so that that friend of yours will become a better person. That is where the extraordinary will happen. When you live every ordinary day extraordinarily. Nandun ho yung padugo, nandun ho yung kabayanihan. Siguro yung mga bata dito, nag-iisip, ano bang pinagsasabi ng taong yung nakaitim magpapadugo? Ibig sabihin lang ho niyan, kung halimbawa, kung teenager ka, may manliligaw sa'yo, tatatungin niyo muna yung nanliligaw sa iyo, nag-volunteer ka na ba sa GK? Kailangan, ano na yan, yung criteria. No? Kung may mangliligaw sa inyo, sabihin mo, kaya mo bang mahalin yung mahirap? Kasi kung kaya mong mahalin yung mahirap, kayang-kaya mo akong mahalin. Kasi wala kang makukuha pag minahal mo mahirap, binibigay mo sarili mo. That is what true love is. When you are giving, when you are sharing yourself for others. Kaya nga, napaka-importante itong padugo, tataya ka ba, na doon naman sa nakakatanda, na pag nag-isip tayo, pag namili tayo, tatanungin din talaga natin, yung nanliligaw sa atin, tumataya ba kayo sa mahirap? Kaya tuwang-tuwa tayo, nung tumawag si Jerome sa akin, sabi niya, Bay, arita sa Southern Leyte, Bay, kay Natay Bayani Challenge po dito. Kurum, daghan ra bagi ko taadtuan. So, in the next couple of days, I have to go to Basilan, I have to go to Davao, I have to be in Cebu, I have to be all over. Kung na naman ka diha, heavy naman kayo ng mga personalities ni mo diha, naa naman ka diha room. Siya di kay maumaning home of the Bayani Challenge. Kayong mga taga Southern Leyte, you should take pride. The Bayani Challenge that started here with a couple of hundred volunteers, one town, right now, we are in 33 provinces trying to raise 80,000 volunteers. It is because of the courage of the few maasinhon like Jerome Paler. Palakpakan po natin yung mga tao ng ganyan. Yung Team GK team. And of course, marami din. Doon sa Ginsaogon, I met Rico Rentusa, the mayor of St. Bernard yan. Masasabi ko rin, bayani din yung tao na yan. Palapakan din natin si Rico. Yung katabi niya, hindi po niya asawa yon, kapitan ho ng Ginsaogon yan. Hindi ba? Yan. Dati biktima ng landslide, ngayon, sila na ngayon yung pumunta dito para tumulong sa pagtayo naman ng mga bahay ng mga mahirap. Kaya palakpakan natin lahat ng mga taga-Ginsaogon na pumunta dito. And this is happening in 33 provinces. Rich and poor, young and old, working together, building that dream. That dream where we hope that one day there will be no more hungry people, there will be no more homeless families, no? And there will be no enmity between rich and poor. There will be no gap. This is what Bayani Challenge is all about. But we need to invest in that dream. Kailangan ho, tumaya ho tayo. Hindi mahirap yung tumaya. Simple lang naman yan eh. Pag mag-asawa kayo, mag-boyfriend, girlfriend, sasabihin nyo lang, love, wag na muna tayo mag-date sa Jollibee. Nakatatlong Jollibee meal na tayo. Lumalaki na yung tiyan mo. Pwede bang we skip one Jollibee meal, ibigay na lang natin yung pagkain na yan doon sa kanto, doon may gutom doon na bata. That is tumataya para sa bayan. Kaya ba natin yan, mag-boyfriend, girlfriend?
Pumapayat pa, sabi ng babae, yes. No? May mga simpleng bagay sa pagtaya. You do not need to give 5 hectares of land. You do not need to give up your own house. You just need to decide, no, what it is that you can consistently offer as a sacrifice. Tataya ka para sa bayan. Kaya marami dito, alam ko, hindi naman mayaman, pero sila mismo yung nagbayad ng pamasahe nila para mag-volunteer. Palakpakan natin yung mga taga-maasin na pumunta dito. Alam ko may iba't ibang lugar pa eh. Kaya mga kasama ko, itong pagtitipon-tipon natin, at the same time, doon sa 33 provinces, this will start a spark, no? And change is not yet even happening. This is just the beginning of that change. We need to invest on that change. Kaya, mahirap man, mayaman, bata man, o matanda, lahat ngayon ay sama-sama tayo. Kaya ngayon, bukas, no, merong tawag na naman, merong magtatayo na ng mga bahay, magtatanim ng mga mangrove, magpipintura ng mga pader. No, patuloy yan. Tapos sasabihin natin, pero 5 days lang naman yan. No? There is good news. Huwag kayo masyadong malungkot dahil ang sinasabi natin, pwedeng gawin na yan habang buhay. Good news, eh, no? Sabi, good news ba yun? Hirap na nga kami 5 araw, eh, no? The good news is, you don't have to be in Maasin to be able to share. You do not have to be in Maasin in this particular gathering to be able to care, not tumaya. You can be in Ginsaogon, bring this spirit, bring home this spirit of caring and sharing, this aspiration, this dream that you found whilst here in Maasin, whilst doing Bayani Challenge. Can you recall, as a closing, can you recall when was the last time that there was this massive movement in 33 provinces that happened in our country? When was the last time? May maalala ba kayo? Na merong gumagalaw sabay-sabay, ha? Kasi you can be 1 million. Ito yung diferensya dito ngayon eh. You can be 1 million moving in 1 million ways, but that is just a power of 1. We can be 100, but moving in one direction, that is a power of 100. Tatalunin ng 100 moving in one direction kesa dun sa 1 million moving in 1 million direction. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Okay, it's not about the numbers. It's whether the numbers are united. It's not about the numbers, it's whether the heart behind the numbers, is it one? The spirit behind the numbers, are they one? That is where the power of the bayanihan is, pag nagkakaisa. Kaya pag uwi ninyo, dalhin ninyo itong aspiration, dalhin ninyo itong natutunan natin na pagsama-sama pala mas madali. Sabi nga ng ibang volunteers, napakadali naman dahil napakarami namin eh. In fact, hindi ko na nga alam kung anong gagawin namin. Then dagdagan natin ng trabaho. Kaya madali dahil marami. Pag konti, humihirap yung labanan. Kaya damihan pa natin. So mangarap tayo, tumaya tayo. Naniniwala ba kayo na kaya natin baguhin yung Maasin, mga kapatid? Naniniwala ba kayo kaya natin baguhin yung Southern Leyte? Naniniwala ba tayo na kaya nating baguhin yung Pilipinas? Ako ay naniniwala. And in fact, tumataya kami dito sa paniniwala natin that by 2024, year 2024, that is about 11 years from now, we will claim God's promise that we will end poverty for 5 million families. Are you with us? Are you with us to end poverty for 5 million? Tataya ba kayo? Umpisa pa lang ito. Umpisa pa lang ito. That is where we want to bring this. So next year, during the Bayani Challenge, of course, again, tulad ng sinabi ko kagabi sa Cebu, hindi ko pa pwedeng i-announce anong mangyayari dahil hindi pa namang closing
Day 2 pa lang naman ito. Yung closing natin is on the 27. So bahala na si Jerome. Ibubulong ko na lang sa kanya anong mangyayari next year. Ang masasabi ko lang, hindi na pwedeng lumiit yung Bayani Challenge. Lalaki lang tayo, lilipad lang tayo. Kaya mapagkalingang gabi sa ating lahat and God bless everybody. Mabuhay po kayong lahat.